Sa susunod na taon ay muli tayong maghahalal ng Pangulo ng Bansa. Sa kasalukuyan, ilang pangalan na ang lumulutang na mga posibleng kumandidato para sa posisyong ito. Subalit ano ba ang kwalifikasyon na dapat ay angkin ng pinuno ng ating bansa? Ayon sa 1987 Constitution, maaaring tumakbo sa pagkapangulo ang isang tao kung siya ay ipinanganak na Pilipino, marunong sumulat at magbasa, rehistradong botante ng bansa, 40 taong gulang, at 10 taong residente ng bansa bago ang ikalawang Lunes ng Mayo ng taon ng pangpanguluhang halalan. Ang nanalong Pangulo sa halalan ay nagsisimula sa tanghaling tapat ng ika-30 ng Hunyo pagkatapos ng eleksyon at matatapos sa parehong oras at petsa makalipas ang 6 na taon. Ano ba ang mga responsibilidad at kapangyarihan ng Pangulo ng Pilipinas? Ang Pangulo ng Bansa ang namumuno sa ehekutibong sangay ng gobyerno, kabilang ang mga gabinete at mga departamentong nagsisilbi sa ilalim nito. Saklaw din ng kapangyarihan ng presidente ang pamamahala sa lahat ng lokal na gobyerno sa buong bansa. Ang Pangulo rin ang Commander-in-Chief ng Hukbong Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Sa panahon ng kaguluhan o karahasan, maaari niyang utusan ang mga elemento nito upang maibalik ang kaayusan sa bansa. Nabibilang din sa kapangyarihan ng Pangulo ang magbigay ng kapatawaran at pagpapababa ng sentensya sa mga napatunayang lumabag sa batas ng bansa. Maaari rin siyang magbigay ng amnestiya, kabalikat ng Kongreso. Ang Pangulo ng Pilipinas ay pinapayagan din ng batas na pumasok sa isang kontrata o garantiya sa ngalan ng Republika, kaakibat ng pagsang-ayon ng Monetary Board kaugnay sa usapin ng pangungutang ng pondo sa ibang mga bansa. Ayon sa 1987 Constitution, sa permiso ng Commission on Appointments, maaaring magtala ng mga miyembro ng Constitutional Commissions, ambassadors, public ministers and consuls, opisyal ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas mula sa ranggo ng Colonel o Naval Captain at iba pang mga opisyal na itinalaga ng batas ang Pangulo ng Pilipinas. Ngunit sa kabila ng kanyang posisyon bilang pinakamataas na pinuno ng bansa, may itinakda ring limitasyon at prohibisyon sa kanyang mga aksyon at desisyon ng ating konstitusyon. Ilan sa mga kasama rito ang hindi siya maaaring humawak ng ibang posisyon sa trabahong labas sa opisina at obligasyon ng isang pangulo. Hindi rin siya maaaring magkaroon ng negosyo. Ipinagbabawal rin na magkaroon siya ng interes sa mga kontrata, prangkisa at mga pribilehiyong ibinibigay ng gobyerno na magbibigay sa kanya ng dagdag na kita. Ang kanyang sweldo lang ang maaaring panggalingan ng kanyang kita at wala ng iba pa. Ang kanyang asawa, mga anak at mga kamag-anak na dikta ng dugo o batas hanggang sa 4th civil degree ay hindi maaaring maipwesto bilang miyembro ng Constitutional Commissions o ng Office of the Ombudsman o bilang kalihim, undersecretary, tagapangulo o pinuno ng mga kagawaran at mga opisina, kabilang sa mga government-owned or controlled corporations o GOCCs sa loob ng kanyang paninilbihan. 2 buwan bago ang pampanguluhang eleksyon, hindi na rin maaaring magtala ang Pangulo ng mga permanenteng posisyon na karapatang una nang ipinagkaloob sa kanya ng saligang batas. Malinaw na sa kabila ng payak na mga kwalipikasyong itinakda ng ating konstitusyon, maselan at komplikado ang mga dapat na maisakatuparang gampanin ng isang presidente ng Pilipinas. Kung kaya't nasa ating mga botante ang bigat ng responsibilidad sa pagpili ng susunod nating Pangulo. Ating tandaan na ang Pangulo mo at ang Pangulo ko ay Pangulo ng lahat ng mga Pilipino.